Hello mga kaulam, sa labas muna tayo kakain ngayon. Tingnan ninyo isang kapundok na kanin. Pero hindi yan masyadong malaki ha. Ito mga kaulam, huwag kayo magulat ng tortang talong. Hiniwa-hiwa lang nila, tapos inilagay lang nila sa loob ng itlog na hindi ko alam kung bakit sobrang sarap ng kanilang ketchup. Ito na ang sinigang na bangus. Isang buong bangus daw yan, tapos hinati-hati nila. Tapos ayan, may mga gulay-gulay, sitaw, tsaka yung radish. Tapos yan, may mga kamatis, kung ano-ano. Tapos itong kanin, nagulat ako dahil nung last akong kumain dito ang kanin, sobrang laki. Tapos ngayon siguro binawasan na nila ang kanin nila. Baka nalugi sa kanin. Sobrang sarap ng sabaw ng kanilang sinigang na bangus mga kaulam. Kaya lamang mga kaulam, alam niyo kung bakit sinigang na bangus ang ino-order ko pag ako nakain sa restaurant sa mga ganito. Dahil iniisip ko, kagaya ko silang magsigang, yung walang mantika. Pero parati akong bigo. Dahil ang sinigang nila, ginigisa muna nila lahat ang sangkap sa mantika. Tapos tsaka nila yung niluluto. Ako, as much as possible, gusto ko walang mantika ang sinigang. Tapos yung kanilang talong, parang yung hiniwa-hiwa muna nila, tapos iprenito, tapos nilagyan nila ng binati na itlog. Tortang talong na sa kanila yon. Siguro dahil mahirap sa kanilang mag-ihaw, hindi sila talaga po pwedeng, bawal dito talaga yung ganyan na mag-iihaw. Unang-una aamoy, tapos yung usok, ayan. Kaya medyo makunat talaga mga kaulam. Hindi ko nga alam kung prinito nila yan, napaka makunat ng talong. Pero doon ako bumilib sa lasa ng ketchup. Ano kaya ketchup ang kanilang ginamit? Sobrang sarap. Tapos napansin ko, dahil kahit sobrang sarap ng lasa ng kanilang bangus, napansin ko hindi masyadong luto. Medyo may kaunting pula-pula ang gitna. Yung medyo hilaw-hilaw pa ang gitna ng kanilang bangus. Pero laban na, hindi na para magreklamo pa ako. Laban na lamang dahil marami nang nakain sa gilid. Ayoko naman na pagtitinginan nila ako dahil inireklamo ko yung bangus na hindi masyadong luto. Uupo na lamang ako pagdating sa bahay sa apoy para maluto yan sa aking tiyan. Tanging gustong-gusto ko lamang mga kaulam na mga oras na yun ay makahigop ako ng maasim-asim na sabaw. Dahil sabi ko nga ilang araw na talaga akong may sipo. Bago pa nila dinala diyan ang pagkain, yung mga pagkain iyan, binigyan na nila ako ng sabaw na mainit. Pero yung sabaw na mainit na binigay nila, parang walang lasa ba, walang asin, yung parang matabang. Pero yung tabang na yun, pabor na pabor naman sa akin dahil hindi ako masyadong nag-aasim talaga. Kaya lamang, baka mapansin nga ng ibang kumakain doon na yung sabaw nila masyadong matabang. Actually, bago ako umalis sa bahay, nagtinola akong manok. Tapos pinapakain ako ng asawa ko. Sabi niya, kumain ka muna. Dahil nga, last day namin ng school, so nag-party-party kami doon ng kaunti. May mga kanya-kanyang dalang pagkain, napakain ako ng mga kung ano-ano doon, ng mga Indian food, Pakistani food, Sri Lankan food. Sari-sari ang aking mga tinikman. Hindi naman marami, yung tagkakaunting tikim, medyo nabusog si Inday Garutay. Kaya sabi ko sa asawa ko, medyo busog pa ako. Kaya pag doon na lang ako sa Dubai kakain kung saan ako pwedeng kumain. Pag ako ay nakaramdam ng gutom. Anong oras na yan? Parang alas 5 na yata iyan. Medyo nakaramdam ako ng gutom mga kaulam. Tingnan ninyo kung mapapansin ninyo yung bangus. Medyo may kaunting pula sa gitna. Tapos hilaw-hilaw ng kaunti. Pero sige na, kumakain nga tayo ng kinilaw. Talagang akin tinitingnan ko talagang mainit. Ewan ko baga, sa bahay ang iniwan ko, paksiw na bangus. Tapos pagdating dito sa restaurant, sinigang na bangus. Hindi ko maintindihan, parang gusto ko pang ulit umorder ng daing na bangus. Dahil isang buong bangus yan na hinati-hati nila sa tatlo. So yung 2 piraso, yung ulo at saka yung buntot, hindi ko ginalaw dahil ibibigay ko ito sa aking kaibigan na nandiyan lamang sa sa shopping center. Sabi ko, hindi ko nagagalawin iyon. Tapos ibibigay ko na lang sa kanya. Saka yung kalahati ng tortang talong, ibibigay ko na rin. Masarap yung ketchup. Ewan ko kung inilagay nila yung ketchup ng binalot nila. Tapos nung pina-take away ko, may bayad pala ang container na parang almost 2 dirhams. Okay lang. Yun talaga negosyo yan. So, dito sa kainan na to, dito ko ang inay dati dinala na sobra talagang nagustuhan ng inay dyan yung meron silang kalderetang manok noon na hindi ko maintindihan na bakit yung kalderetang manok nila noon ay kulay dilaw. Na nung kinain ko dyan ng inay, sobra niyang nagustuhan. Tapos nung bumalik kami ng inay, nung ibinalik ko dyan ng inay, wala silang available noon, hindi sila nagluto. Ang inay pa naman yun ang parang inaabang-abangan niya nung dinala ko siya dyan. Sabi niya, ining dito tayo kumain noon na nagustuhan ko yung kulay dilaw nilang manok. Sabi ko, oo nga, tingnan natin kung meron sila. Sa kasawi ang palad, wala naman pala. Ang ino-order ko sana diyan ay yung adobong atay ng manok. Dahil matagal na talaga ako hindi nakakatikim ng adobong atay ng manok. Dahil nga, medyo naglalaylo tayo ng kaunti. Pero pag paminsan-minsan naman okay lang. Kaso, wala daw silang available na luto ng atay ng manok. Pero nasa menu naman yan. Parang trip na trip ko pa naman kumain ng adobong atay ng manok. Dahil hindi ko maintindihan, pag ako nagluluto ng atay ng manok,
Parang feeling ko, mas masarap ang luto ng iba. Kayo gayain din mga kaulam. Pag kayo nagluto, parang pakiramdam ninyo, mas masarap ang luto ng ibang tao. Bakit kaya gayon? Ano?